Hello guys! Hello para to sa lahat ng Taurus. Taurus, tingnan natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. Ito ay general reading. Pwede kang makaresonate, gamitin mo ang iyong intuition sa panonood. So, ito ay monthly general reading para sa lahat ng Taurus. Tingnan natin. Ano ba ang message? Ano ba ang vibration? Ano ba ang energy na para sa mga Taurus? Eucanites. Okay, Eucanite. Ano ba ang message ng Eucanite sa'yo? Tingnan natin guys. Wait lang. Okay. Taurus, first card natin is Eucanite, answered prayer. So, congratulations sa'yo kasi dito sa barahang to, sinasabi sa'yo Taurus na lahat daw ng sakripisyo, pagtatrabaho, pagtitiis, ay posibleng magbubukas sa'yo ng pag-asa. Magbubukas ang iba't ibang klase ng pinto ng divine solution and support. So, ang universe, ang ating Panginoon, ay sobrang generous sa'yo sa buwan ng April. And ipoprovide nila kung ano yung mga needs mo. Ipoprovide nila kung ano yung mga kailangan mo. Okay? Okay, next deck tayo. Dito sa next deck, so, bago natin i-draw to, kailangan mo munang magtanong dito sa baraha. Okay, may tanong ka ba? Ano ba yung tanong? Okay. Okay, nagtanong ka na. Wow! Congratulations, Taurus. Talagang answered prayers siya. So, tingnan mo. Dito sinasabi na yung first two decks mo ay nagsasabi sa'yo na answered prayer, it's a yes, it's confirmed. It's yes. Talagang totoo. Talagang para sa'yo. Parang ganun. So, yun. Tingnan natin. Wow. Okay. Third deck na tayo. So, tingnan natin. Two of Wands, Taurus, ang daming offers, ang daming desisyon na parang nagko-contemplate ka. Parang ganon. So, pwedeng nahihirapan kang magdesisyon kung alin dito ang pipiliin mo. It's either international, local jobs, it's either this, the relationship or the other relationship. Or kung ano man to. So, kung ano man itong medyo kino-contemplate mo, sinasabi ng para sa'yo na maging consistent ka, maging brave ka, na sana yung pinipili mo or pinagpipilian mo sa ngayon ay talagang ang papasukin mo is yung talagang para sa'yo. Okay, the devil. Problem dito is you are with someone else like Capricorn, Taurus. Mag-iingat ka sa Capricorn. Kasi etong Capricorn na to, temptation siya eh. Ang temptation na to ay pwedeng siya yung makabugaw ba? Ano ba yung sa Tagalog? Yung push ng mga good luck sa'yo. Hindi ko alam, pero yung baraha mo, nagsasabi na if you're in a relationship, like live-in partner, girlfriend, boyfriend ng Taurus, and ikaw Taurus and Capricorn yung karelasyon mo, much better na pag-isipan mo to ng mabuti. Kasi yung energy yung dalawa, hindi talaga compatible. Kahit sabihin mong in love kayo sa bawat isa, pero may hindi, yung energy niya, yung energy mo, pwede yung energy mo totoo, pero yung energy niya ay hindi. Meron siyang tinatago. Meron siyang devilish aura. Okay? May devilish, parang may pagtatraidor. Okay?
So, yung iba naman na Taurus, pwedeng makaramdam ng pagod, ng puyat, ng antok. And nakikita ko sa'yo dito na yung maybe 9 months ago or maybe 9 years ago na hirap ka sa pag-handle ng iyong financial or pera. And dito sa buwan ng April, sinasabi na you will have the opportunity to resolve all your financial problems, emotional problems also. But make sure na makinig tayo sa sinasabi ng ating intuition and huwag tayong magpadalos-dalos. Okay? Okay, tingnan natin last deck na tayo, Taurus. Last deck. Ano pa ba? Okay, reverse. Bakit reverse? Tingnan natin. Queen of Water. Nakikita ko sa'yo dito na sa love life to. Love life, pwedeng, ang love life mo talaga, siya yung problematic eh. Hindi masyadong maganda. Reverse na naman. Nakikita ko sa'yo dito na sa relationship, siguro hindi ka masyadong malaya. Ito i-resonated lang sa may girlfriend, boyfriend, live-in partner ha. Lalo na yung kung ang karelasyon mo is earth signs na Virgo. Okay? Ingat-ingat kayo kasi masyadong magulo. Queen of Earth to eh. 'Di ba? Yung pera, medyo imbalance yung connection mo with this Capricorn. Nakakaloka. 'di ba? So ito yung sinasabi ko sa iyo eh. Ito yun Isang baraha lang nagsasabi sa iyo na release, endings, transformation, freedom. Kailangan mo ng freedom eh. Kailangan makalaya dito sa negative connections na to. Negative attachment, or kung masasabi mong love life mo yan, or friendship, or business partnership, para maging stable to, para maalis yung malas na to na number sa'yo, kailangan mong tapusin na yung connection mo. Tapusin mo na tong pagtitiis mo eh, kasi 9 of Wands is sobrang nagtiis, nagsuffer ka na, binaliwala mo yung emotion mo, sinacrifice mo yung family mo for the sake of your relationship, parang ganon. Diba? Reverse yung Magician, sinasabi na etong taong to ang siyang dahilan kung bakit hindi mo maabot-abot yung pangarap mo. Kung naniniwala ka na ang taong to ay malas sa buhay mo, talagang malas talaga siya. Unang-una, hindi niya pinapakita kung ano talaga yung nasa sa loob niya. Diba? So, medyo dominante, medyo devilish yung energy na yan. Nakakatakot. Knight of Air, sinasabi ng baraha sa'yo dito na ilang beses mo nang gustong umalis, lumipat, mag-travel, pero walang nangyayari kasi minamanipulate ka. So, dito sa buwan nito, sinasabi na nakadepende na yun sa'yo, Taurus, kung talagang gusto mo ng kalayaan or kung talagang gusto mong maayos na buhay. So, wala na yun sa ibang tao na parang sasabihin natin na kasalanan ni ganito ganyan kasi binibigyan ka ng pagkakataon ng universe na kumbaga masettle yung mga bagay-bagay na hindi settled sa buhay mo. Yung mga problema, parang binibigyan ka ng pagkakataon ng universe na makaalis, makalaya. But meron kang siguro sobrang mahal mo, sobrang komportable ka sa lugar na yan, medyo ka na, parang yun, comfort zone mo na siya. So, hindi ka masyadong, kahit nasasaktan ka, kahit na sawang-sawa ka na pagod ka na. Pero, nakikita ko sa'yo dito, siya yung comfort zone mo. So, ikaw lang talaga. So, sabi nga sa'yo ng mga tarot mo, ikaw yung actor ng buhay mo. Ikaw yung magmamanage niya na wala tayong sisihan sa bandang huli. Okay? So, yan guys ang sinasabi ng baraha para sa iyo, Taurus. Maraming salamat sa panonood. See you again. Bye!